nag-i-increase, no? Hanggang sa dumami na po kami. More than, I think, almost 20 na po yung family members namin, no? And alam niyo po, ito po palang principle na to, no? Ang ating Panginoon, lagi po, no, lahat ng living things, sino yung mga nag-aral ng science, no? Whether animals, no? Or even yung mga plants, no? Tayo po ay ginawa ng Panginoon para mag-multiply. Diba? Nakita ko yung post ni Ate Apple, ang daming anak ng mga, yung mga puppies niya, no? And even sa Pasig po, meron kaming puno ng mangga. You will be amazed from one seed, God provides the multiplication. Na-realize niyo po ba yon? Kahit nga po sa sa isda, sa Gopi ba yun, no? Pag nanganak, sobrang dami. Kapatid, no, ito po kinote po na verse ni Pastor Tony nung Sunday, no. Nung ang Panginoon po ay nangako kay Abraham. Walang mas mataas kay Lord tama? No, so he swear into his name. Sabi dito, surely blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. Kapatid, God is in the business of multiplication. Yan po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Excited po ba kayo? Excited po ako dahil alam ko, no, laging sinasabi ng Lord sa akin personally, maghanda kayo, may malaking paparating sa inyo. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah! Thank you, Jesus. Lord, we are so amazed, oh God, of your goodness, of your faithfulness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, we offer you everything, oh God. Hayaan mo, Panginoon, sa salita mo, Lord, sa umagang ito. It is not I, Lord, but it is your power that works in us, oh God. I pray for the Holy Spirit, Lord. Alam ko, ikaw ang nagbigay ng mga salitang ito. At ikaw, Lord, ang katatagpo, Panginoon, sa bawat puso at sa bawat isipan ng bawat isa, Lord God. We ask the Holy Spirit, Lord, to move, Lord God, to set free, Lord, to change every hearts, Lord, Panginoon, at magpala sa buhay ng bawat isa. We honor and thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabihin mo nga po sa katabi mo, ready ka na ba? Tumanggap ng pagpapala? Pakasarap, no? Ready, no? Alam niyo po, no? Meron po tayong dalawang terminologies na pag-aaralan. So, basahin po natin. Una, God's grace. Narinig niyo na po ba to? Ito po yung biyaya ng Panginoon sa atin. No? Sabi po sa Old Testament, specifically sa Psalms, pag sinabi mo yung grace, that's the loving kindness of God. Pero po nung New Testament, ang ibig sabihin na po ng grace, pinapertain mostly, it is the divine favor through Jesus Christ. Ito po yung hindi mo deserve. No? Wala kang effort dito pero binigay ng Panginoon. Sample po, sino yung mga nagda-drive dito? Pakitaas po ang kamay. Ayan, medyo madami, no? For example po, no, si Brother Joseph nag-e-bike, no, sa Makati, halimbawa po, no. Sa Makati, marami pong one way. Ayan. So, hindi po aware usually yung mga tao kapag hindi ka taga doon sa lugar na yon. No, ano po yung biyaya na sinasabi, God's grace, no? Halimbawa, nahuli si Brother Joseph kasi nag-one way siya. Pinituhan ng enforcer. Sir, one way ka, huli ka, labas mo, lisensya mo. So, binigay naman ni Brother Joseph. Officer, hindi po kasi ako familiar, one way pala to. Actually, pauwi na po ako galing sa trabaho, pagod na pagod nga ako, masakit ang katawan ko. Sabi ng officer, ganun ba, sir? First time ka pala dito sa Makati. Eto, sir, ibabalik ko po yung lisensya nyo, hindi kita titikitan. Mercy, tama po ba? Kinahabagan, naawa, no? Pero ito pa, sir, yan, no? Bumunot yung officer sa wallet niya. 200 panggas mo. E-bike pala, no? 200, mag-charge ka, magpagas ka. Kasi naligaw ka no? At hindi lang yan, iko-convoy pa kita, pauwi sa inyo. Biyaya, hindi deserve, di ba? Nagkamali. Alam niyo mga kapatid, ganun ang biyaya ng Panginoon sa atin. We don't deserve, pero binigay niya. Kaya po alam niyo, pag nakikita ko yung word na grace, no?
isa lang po lagi ang nasa puso ko. Walang, even kahit sa tao, this is my personal opinion, na pwedeng makorelate sa biyaya, kundi sa Panginoon lang. Kasi, alam niyo po, no, tayo may mga kahinaan. Minsan, no, hindi lang tayo mapansin, nagre-react na tayo, no. Pero ang Lord, mga kapatid, grabe ang biyaya niya sa atin. Best example po, no, is our salvation. May tanong po ako sa inyo. Ayan, may exam kayo, no. Sabi dito, paano po kayo naligtas? Kailangan isipin niyo po yung sagot, no? So number 1, tayo po daw ba ay naligtas? If you believe that salvation is by grace, through faith, with good works, letter A. Tataas kayo ng kamay, ha? Letter B, if you believe that salvation is by grace, through faith alone, no good works. Yan. Letter C, kung tayo daw po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, at kailangang balansihin ng mabuting gawa. Anong sagot? Oh, very good, no? Kapatid, yan po ang biyaya ng Panginoon. Wala kang ginawa. You are a sinner. I am a sinner. But God gave us, no, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, ng kaligtasan. Sabi po dito sa verse na to, for by grace, you have been saved. Kapatid, no? Through faith, hindi po sa sarili nating gawa. Tama po ba? Dahil lahat po ng mga ginawa natin nung wala pa tayo sa Panginoon, basahan lamang po sa harap ng Panginoon yan. Not of works, para daw po hindi tayo magmalaki. Kaya sabi lagi po dito, no, ng ating mga preacher, yung pong langit, this is the place, not with perfect people. Tama po ba? Hindi tayo perfecto eh. Yung katabi mo, sabihin mo nga, perfect ka ba? No? Kahit pangalan yan, sabi ni Pastor, yung joke ni Pastor, kahit pangalan, perfecto. Hindi pa rin yan perfect, di ba? But heaven is the place for forgiven people kagaya mo. No? Dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. So, yun po yung terminologies natin, no? Naintindihan nyo na po ba yung biyaya ng Lord? Malinaw. Second po is God's principle. Pag sinabi po nating principle, pamantayan yan. Sabi po dito, no? Ito po yung pamantayang ginagamit ng Lord. Nung nag-aaral po ako, sabi ko, bakit may pamantayan pa ang Lord? Siya na nga pinakamataas eh. Kapatid, God is the God of order. Alam mo, matutuwa ka kay Lord, no? Parang walang palakasan dito. No? May prinsipyo ang Panginoon. And ano po yung example, no? Sample po, pag hinagis ko po ito, kailangan masapo ko. Ayan. No? Sino po nakakaalam nung it is associated with the law of gravity? Everything that comes up must go down. Saan ko man po ito ihagis, babagsak pa rin to. But that's a principle. Sabi po sa Bible, no, ayusin ko lang po. Dito gumana. No? Napakaayos nga. Yan. The best example is principle of reciprocity. Pakisabi nga, reciprocity. Nosebleed, no? Meaning po niyan, exchange. Sa Biblia, prinsipyo ng Lord yan. If you give, you will receive. Alam niyo po, naalala ko po yung asawa ko, no? Siguro few months ago, meron po, naglalakad kami ng title, nag-aayos kami ng papel. May isang babae, wala pong panukli yung cashier. Kulang siya ng mga 15 pesos or 20 pesos. So, lumapit po siya doon sa mga tao, walang nagbigay. And yung husband ko, si Bench, nagbigay po siya ng 20 pesos. Nakabayad ngayon yung tao. Dahil wala pong ibang panukli. Ngayon, alam niyo po, isang araw, pauwi po siya from Taguig, pauwi siya ng Muntinlupa. Ngayon, nagbus po siya. Dahil mas convenient, mag-isa lang siya, no? Nung pauwi siya, pag-check niya ng pera niya, wala siyang pambayad ng beep card. Beep card po pala dun sa Taguig, no, sa BGC. Sabi nung driver, sir, mag-withdraw ka. Pagtingin niya, wala siyang ATM na dala. No, yung pera niya kulang po. Alam niyo, nagulat po siya. No? This is from the time na may binigyan po siya. After 3 days, nung nakapila po siya, may lalaki sa likod niya. Take note, totoong lalaki po to, no? Nagulat po siya, no?
Yung lalaking yun, in-approach siya. From nowhere, hindi siya nagtanong. At nag-offer ng pera para pambayad niya. Kapatid, hindi mo mauunahan ng Panginoon. If you give genuinely, para sa Panginoon, ginagawa mo to para sa Panginoon, God will do it for you. Amen? Simple lamang po yung example natin. Nakuha niyo po ba? No, that's the principle of reciprocity. This morning, mga kapatid, saan papasok yung blessing in obedience? Gusto ko pong pag-usapan natin is about, yan, babalikan ko po God's principle. Kapag sumunod ka pala kay Lord, may nakalaan na pagpapala sa'yo. Kahit bali-baliin natin, yung salitang ito, hindi mababali Dahil prinsipyo ng Lord, pag sumunod ka, you will eat the good of the land. If you will obey me, sabi ng Panginoon, you will eat the good of the land. Yan po yung magiging focus ng pag-aaral natin sa umagang ito. Amen? So, meron po tayong dalawang tanong. Praise God, talagang seryoso kayo. Yan ang gusto ko sa inyo Unang tanong, anong blessing ang hinihingi mo ngayon kay Lord? Meron po ba? Meron. Alam niyo, masarap humingi kay Lord, mga kapatid. Kasi alam mo si Lord, mabuting ama siya. Masarap humingi kay Lord masarap maglambing kay Lord. Tama po ba? Minsan sa asawa natin Han, 11-11 ngayon yung mga add to cart ko Di ba minsan masarap maglambing? How much more kay Lord, no? Ano daw po ba yung mga common blessing na hinihingi natin kay Lord? Dinivide ko po sa dalawa. Yan, meron po tayong natural or earthly and spiritual blessing mamaya po. Una, yung life and strength. Every gising is a blessing. Araw-araw po nagigising tayo. Pinagpapasalamat po ba natin yan? Amen. Pangalawa, good health and longevity. Ano po ibig sabihin yan? Kapatid, yung iba sobrang yaman nga pero hindi nila na-enjoy kasi nakahiga na lang sila sa ospital. Kaya kapatid, yung natataas mo yung kamay mo, favorite nila pastor yan, pagpapala kay Lord yan. Kung naitatadyak mo ngayong mga paa, pagpapala kay Lord yan. Yung kalakasan na nagmumula kay Lord, pagpapala yan. Amen. Baka hindi lang po tayo aware. Sabi dito, relationship or family. Sino yung may mga magulang pa dito? Amen. Mahalin mo yung magulang mo. Blessing kay Lord yan. Amen. Sino yung may mga asawa? Parang humihina yata Blessing kay Lord yang mga asawa nyo. Tama po ba? Huwag nyo sikuhin. Sino yung mga single dito? Amen. Mahalin mo ang sarili mo. Nabiro lamang po. Alam niyo yung pagiging single, tawag dyan single blessedness. Blessing din yan. Bakit? Wala kang sakit ng ulo. Po ba? Alam niya si Pablo, single siya. It's a blessing. Whatever state that you have right now is a blessing that comes from the Lord. Amen. Praise God. Next, opportunity and promotion. Sino po yung may mga trabaho dito? Si Lord po ang nagbigay niyan, kapatid. Amen. Current resources and education. Sino yung mga nag-aaral pa? Kabataan. Pagsikapan nyo, pagpapala kay Lord yan, nakakapag-aral kayo. Tama po ba? And last, financial abundance and prosperity. Alam nyo kapatid, pinaalala sa akin ni Lord, way back, ilang taon, 5,000 commission ni Brother Ben, nag-celebrate na kami niyan God elevate us, 10,000, praise God, masayang-masaya na kami niyan. Nakabook po kami ng bridal car, nagka-car wash kami dalawa, masayang-masaya kami niyan sa 3,000. But alam niyo mga kapatid, si Lord hindi papapigil. Kung kaya niyang gawin sa akin, kaya niyang gawin kay Pastora Belinda, kay Sister Lori, kaya niyang gawin, pasaganahin ng buhay mo. Amen? Pero tama po yung sinasabi natin kanina, It is a principle of the Bible. May gagawin ka, kapatid. Meron kang participation na kailangan gawin. Amen? Ano naman daw po yung mga spiritual blessing? Ito yung pangalawa. Justification through Christ. Alam niyo po, nung tinawag tayo ni Lord, favorite ni Pastor Pinto, we are justified. Yung kalagayan ng Panginoon ay binigay po sa atin. Kaya banal ka na sa harap ng Lord. Amen? That's justification pag narinig niyo po. Adoption. Inampun tayo sa pamilya ng Panginoon. Amen? Sometimes
yung word na adoption, pangit ang tingin ng mundo eh. Pero alam mo ba, tayo, we are adopted in the family of God. Napakaganda na po ng concept ng adoption. Sabi dito, tayo'y tagapagmana. Inheritance. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang tagapagmana yan? Do you agree with me? Tagapagmana ng langit yan. Amen. Praise God. Meron na po tayo ngayong access kay Lord. Isa pa po sa blessing yan. And syempre, we have the seal of the Holy Spirit. That's one of the greatest blessing na pwede po nating makamtan. Amen? Sabi dito, meron tayong kapayapaan. Sino yung na-anxiety dito? Alam niyo, sobrang nauso yan ng pandemic, kapatid. But if you have the peace, nakakatulog ka ng maayos, nakakangiti ka, hindi ka nakasimangot habang natutulog, pagpapala kay Lord yan. Amen? Sabi dito, last and the salvation and eternal life. Yan po yung diniscuss ko kayo kanina sa inyo. Tanong ko po sa inyo, kapatid, with all this na nilagay ko po, tingin niyo pinagpala na kayo? Parang hindi pa convince yung iba. Sige, kukumbinsihin pa po natin, no? Sabi dito, no, alam niyo mga kapatid, ikikwento ko lamang po, no? Hindi po lingid sa inyo, dahil kayo po may SMHG family, no? Gusto ko po ikwento sa inyo yung naging journey ko. Talagang may pagluha, no? A few months ago, nung nag-timeline po kami ni Brother Bench, wala na po kaming ibang option. I must say, no, medically, wala na po kaming ibang option. Ginawa na po namin since 2017 nung nakunan po ako. Every day, no, every week, in and out, nasa hospital po kami. And alam niyo po, the last option that the doctor gave us is the in vitro fertilization. Mas alam po ng mga tao to sa test tube baby. Yan. No, in a layman's term. Alam niyo po, ayaw namin ng option na to be honest. Pero with my condition, no, alam niyo po, meron po akong 4 diagnoses na binigay sa akin ng doktor. Sabi niya, Jeremy, meron kang PCOS. Yan, maraming babae, may ganyan, no? Meron kang mild hypothyroidism. Lahat po yan nakaka-affect. Worse, meron kang endometriosis, no? 4th, meron kang immunological disorder. You are not capable of holding a child into your womb. This is our best option. Sinubukan na natin ng lahat. Ginawa na natin. And alam niyo po, in my journey, no, for almost 7 years of doing this, sobrang dami pong nagbago physically, emotionally, mentally, no. Because sa dami po ng gamot, nagre-react syempre yung katawan natin. Nagkaroon po ako, no, from wala po akong allergy, nagkaroon ako ng severe allergy, sobrang laki ng mga allergies ko. No, yung aking pong focus, sobrang nahihirapan ako. No, if I am working, mas nabablanko, may times nabablanko yung pag-iisip ko. Yung energy ko, no, talagang nararamdaman ko pag pagod ako, sobrang pagod ako. No, ilan lamang po yun sa mga pagbabago. Kaya nang narinig ko, ito na lang yung option. Alam niyo po ginawa ko pag uwi. I go to our bedside. Umiyak po ako sa Lord. I pour out my heart to God. Sabi ko, Lord, ayoko ng option na to. Alam mo, from the very start, Lord, hinihingi namin yung anak namin sa inyo with faith. Alam niyo mga kapatid, with that moment, isa lang po yung sinabi sa akin ng Lord. Anak, kasama mo ko. Alam niyo, lahat po ng takot, lahat ng pangamba. Ano na naman, Lord, yung dadaanan ko, ibang journey na to. Natanggal po nung narinig ko ang pangungusap ng Panginoon. Praise God, alam niyo po, nung October, no? God is good. After every day po kami nagtutusukan ni Brother Bench. So, ini-injectan niya ako ng gamot. Nakakuha po yung doktor ng 9, no, siyam na egg cells, no, sa akin. And hindi pa lang po yun, no. 4 po pinris namin, 3 po successfully may buhay na ngayon. Ang tawag po namin dyan, baby embryo. Mayroon na po kaming 3 embryo. And 2 po dun, pina-genetic testing namin. No? I received the result 2 weeks ago. Praise God, lahat po sila normal. Alam niyo mga kapatid,
Marami tayong hinihingi kay Lord. Personally, alam po ng Lord yan. Those silent battles that we have, alam po ng Lord yan. Pero handa po siyang sagutin tayo. Handa po siyang pagpalain tayo. Handa po siyang abutin tayo. Just stay in the faith, mga kapatid. Humawak lamang po tayo sa pananampalataya natin. Kaya mga kapatid, hinihingi ko po sa inyo on next year, January, medyo mamimiss niyo po ako. Magbabawas po ako ng pagbiyahe. Please pray for me na magkaroon po ng successful implant. Ibabalik po kasi sa akin yung embryo. Pray for me, SMHG family. Kaya ako po ito kinikwento sa inyo. Dahil alam ko hindi niyo ako imamarites. Kasi kinuwento ko na eh. Pag-pray niyo po ako, magkaroon po ng successful implant sa akin next year. Maaasahan ko po ba yun? Amen and amen. Salamat po sa inyong pagmamahal. Praise God. Ano pong hinihingi niyo sa Panginoon? Kapatid, ang pangalawang tanong ko po sa inyo, ano naman kaya ang kayang ibigay sa iyo ni Lord? Naisip niyo na po ba yun? Meron po akong ikikwento po sa inyo. The parable of the talents. Sino po yung nakarinig na nito? Familiar sa iba, Sabi po dito, si Jesus daw, nung siya po, 30 years old, nagsimulang mag-minister ang Panginoon. Pag po siya ay nakikipag-usap sa kanyang disciple, plus yung malaking crowd, halimbawa kagaya nito, gumagamit po siya ng parable. Ano po ba yung parable? Ito po ay simpleng kwento. It is a unique story na meron pong illustration na ginagamit ang Lord. Meron daw pong dalawang purpose to, sabi sa Matthew, to reveal the truth to believers. Sino yung mga believers ni Christ dito? Ikaw yun, Tama po ba? But, sabi dito, to conceal from non-believers. Kapatid, we are privileged people. Kung bakit nandito ka, pwedeng aksidente, pwedeng tinulak ka, pwedeng naligaw ka. Pero yung buhay mo, kapatid, for sure, ikaw ay tinawag ng Panginoon. Amen? Sabi dito, sa atin daw pala ipinapahayag, yung mga, reveal the truth sa ating, napakapalad po natin. And this is actually a fulfillment ng prophecy from the Old Testament na yung bayan ng Panginoon ay hindi makakaunawa sa sinasabi niya. Amen? So, ito po yung parable of the talents. Balikan natin. Again, nagsimula po ito sa verse na to. Sabi dito, again. Pag sinabi pong again, it is a connection word. Meaning, may pinepertain siya. Pag binasa niyo po yan, nauna po yung parable of the 10 virgins. Yan. Ibig sabihin, ang tinuturo ng Panginoon dito ay tungkol sa kanyang kaharian, kingdom of heaven, at yung muling pagbabalik ng Lord. Okay? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Again, ang kaharian daw po ng Panginoon ay gaya ng isang lalaki na maglalakbay. Sabihin natin, pupunta sa Japan. Yan. Ang daming nagpupunta sa Japan ngayon. Si Master pupunta sa Japan, kaya tinawag niya yung tatlo niyang servant. Lagyan natin ng pangalan. Si Pedro, si Juan, at si Judas. Okay? Sabi dito, tinawag niya, Pedro, Juan, Judas, lumapit kayo sa akin. Aalis ako, pupunta ako sa Japan this week. Ipapamahala ko sa inyo ang aking kayamanan. May pinagkatiwala sa kanila. Kapatid, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Amen? Tinawag tayo dito sa church hindi para umupo. Tama po ba? Kung every Sunday, yun po yung purpose natin, kapatid, let's change our mind, Let's change our thinking, We are called to be God's steward. May plano yung Lord sa'yo, kapatid. Hindi lang maging tagakinig, kundi gusto kang gamitin ng Panginoon. Sabi po dito sa kwento, pinagkatiwala sa kanila. Ano kaya yung pinagkatiwala sa kanila? Ayan, una, Pedro, lumapit ka sa akin. Ito yung 5 bags of gold. Sa ibang translation, bags of gold po yung ginamit. May 5 talento akong bibigay sa'yo. 1, lumapit ka sa akin, meron akong 2 talento na bibigay sa'yo. Judas, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng 1 talento. Alam nyo, sabi po nung mga nagko-compute, 1 talent daw po is equals to 6,000 dinari. Dati dinari po ang currency nila. Alam nyo kung ilang taong sahod po yun?
20 years. Isang talento, 20 years mong pagtatrabahuhan. Ganon ang value niyan, kapatid ah. Tandaan niyo po yan, pinapatanaw ko sa inyo, babalikan natin mamaya. So binigyan sila ng 5, 2, at 1. Okay po, nakakasunod kayo. Amen, talagang focus na focus po kayo, no? Binigyan sila according to their ability. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, alam mo bang may binigay si Lord sa iyo? Sometimes we feel, no Lord, parang wala naman akong talent, wala naman akong gift. Kapatid, gaya ng kwento natin, whether small or big, may ipinagkaloob sa iyo si Lord ayon sa iyong kakayahan. Pero ang tanong, do you recognize that? Alam mo ba na may binigay ang Lord sa iyo? Sabi po dito sa next slide natin, ito yung ginawa ngayon ni Pedro. Yung 5 talents, nung na-receive niya, pumunta po kagad siya, pinangalakal niya. No? Pinagtrabahuhan ni Pedro. At si Pedro ay nag-gain ng 5. Multiplication. Increase. Amen. Si Juan, pareho tumanggap ng 2. Kinalakal ni Juan. Ilan po ang naging tanggap ni Juan? Bumalik po ito ng 2 pa. Si Judas, sabi ni Judas, may isa ako. Alam ko na gagawin dito, maghuhukay ako. Itatago ko to sa ilalim ng puno ng mangga, no? Sa probinsya, ganyan eh. Doon ang bangko nung sa probinsya before, tinago ngayon ni Judas yung isa. Kapatid, tanong ko po sa inyo, anong response nyo sa mga talentong ibinigay po sa inyo ng Lord? Dati, lakwatsero ka lang, di ba? Marami kang kabarkada. Pero ngayon, nag-i-involve ka na sa church. Masaya po ba si Lord? Amen. Dati, mahiyain ka sa opisina, ayaw mo makipag-usap. Pero nung nakakakilala ka kay Lord, nag-share ka na ng gospel. Grabe yun. Dati, no, tumador ka sa kanto, no? Tumataya ka ng sabong. Pero nung nakakilala ka kay Lord, naging ilaw ka sa pamilya mo. Kapatid, anong response natin, no, sa mga binigay na talento ng Panginoon sa atin? Tignan po natin yung nangyari sa kanila, no? Sabi po dito, no? After a long time, mahabang panahon, sino po yung nag-aantay pa rin sa pagbabalik ng Lord? Hanggang ngayon, inaantay pa rin natin, no? Pero sabi dito sa kwento, mahabang panahon ang nakalipas, bumalik ang Master. Kapatid, good news! Babalik si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, sure yan. Binibigyan tayo ng Lord ng enough time, mga kapatid. Pero one day, babalik siya para po tayo ay sumama sa Kanya. Pero, sabi dito sa kwento, pagbalik ng Master, may gagawin daw po siya. Settled accounts with them. Handa ka na kaya, kapatid? Kung haharap ka sa Lord, handa ka na bang magsulit kay Lord ngayon? Kung nasa harapan mo si Lord, ano kayang sasabihin niya sa'yo? Tignan po natin yung sumunod na kwento, no? Meron po akong napanood. Ito po ay isang contest. It is a reality show. Meron pong 100 participants. No, iba-iba po sila. May mga atleta, gymnast, cheerleader, mga UFC fighter, no? Sabihin mo na lahat physically fit. At ito pong contest na to, isa po ang goal niya. Malaman niya kung sino yung pinaka-fit, no, sa lahat ng test na gagawin nila. From 100 participants, isa lang ang matitira. Alam niyo, na-observe ko po, no, etong mga contestant na to, sa mata nila, enough na sila. Kaya every time na na-eliminate po sila, ang sama ng loob nila. And they were challenged na mas pag-igihan pa.
Imagine mo, no, you are a gold holder as an athlete, pero nasa pang-10 ka natanggal, hindi nila matanggap. Kapatid, darating ang araw magsusulit tayo sa Panginoon. Gaya ng mga atletang to, no, na sumali sa contest, even po tayo, magsusulit po tayo sa mga accounts na binigay ng Lord sa atin. Amen? Balikan po natin yung kwento. Sabi dito, 5 talents, I have gained 5. Tama po ba? 2 talents, I have gained 2 more. Nagbunga na ba, kapatid? Nagbunga na ba yung binigay ng Lord sa'yo? Ang ganda ng boses mo, kapatid. Wala po ako niyan. Pinapagamit mo ba kay Lord? Pinapagamit mo ba? Kapatid, ang ganda nung binigay sa'yo ng Lord na opportunity, ang gandang trabaho, ang gandang kumpanya. Ginagamit ka ba ni Lord para sa mga kaopisina mo? Kapatid, ang ganda nung promotion. Inilagay ka ng Lord sa isang pwesto. You have an influence, no? Parang si Chairman JC. You have an influence. Kapatid, are you influencing people for good and for Christ? Nagbunga na ba, kapatid? Binigyan ka ng Lord ng desire and compassion to share the word of God. Binabaon mo lang ba o ginagamit mo, kapatid? Sabi po nung kwento natin dito, sabi nung master, alam nyo, pansinin nyo po, same verse 21 and 23, parang kinapi-paste. Yung 5 at 2, nung nagsulit, iisa lang ang sinabi ng master, well done, good and faithful servant. Ang sarap pakinggan. Mabuti at tapat na lingkod. Pansinin niyo po itong sinabi, you have been faithful with a few. Naging tapat ka sa kaunti. Kanina, kinumpute po natin, konti po ba yung 20 years mong sahod? Ang dami nun, tama po ba? Pero alam nyo sa master, maliit lang yan, sisiw. Ang Diyos po ba may-ari ng langit at lupa? Alam po natin yan, kapatid. Sa Lord, maliit lang yung mga bagay na minsan akala natin ang hirap abutin. Kapatid, sabi dito, I will put you in charge in many things. Grabe si Lord, may inahandang mas malaki at mas mainam para sa'yo. Kapatid, if you think, ito po para po sa ating lahat, kapatid, no? If you think you have the best time of your life right now, if you think everything is okay, kumikita ka, maganda yung trabaho mo, maganda yung pamilya mo, mapagkatiwalaan ka, kapatid. Dahil sabi po dito, maliit pa lang kay Lord yan. Kaya kanyang bigyan ng higit sa iniisip ng puso't isipan mo. Few, 20 years mong pinagtatrabahuhan, sisiw kay Lord yan. Kaya kanya, siya nga may-ari ng mundo at ng langit at ng lupa. A gold is simple kay Lord. Amen. Even a diamond, mag-isip ka pa. No? Simple kay Lord yan. Kayang i-elevate ng Lord ang buhay mo. Amen. Sabi dito, isa pang maganda, come and share your master's happiness. Ang ganda po nito. Alam niyo mga kapatid, hindi maramot ang Diyos. Gusto ba ni Lord nakikita ka niya nahihirapan sa sitwasyon mo? Gusto ba ng Lord, every day, no, nagkukumahog ka na lang, kakaisip, no, nagka-anxiety ka na, no, sa mga problema sa buhay na ito? Kapatid, gusto ng Lord makabahagi ka sa kagalakan ng Panginoon. Hindi maramot ang ating Panginoon. Tandaan niyo po yan. Amen. Sabi naman po dun sa isa, praise God, 2 na ang nagsulit, si Pedro at si Juan. Sabi naman nung isa, no, Judas, lumapit ka sa akin. Talagang Judas po yung sample ko. Nasaan na yung isang binigay ko sa'yo? Sagot ni Judas, Master, alam ko, ikaw ay isang malupit
no? Mahigpit na amo. Inaani mo kung ano yung hindi mo pinaghirapan. Yun ang sagot ni Judas. Kaya naman, Master, para hindi ito malugi, binaong ko na lang sa lupa. Yung Master, syempre, alam niya yung inflation eh. Narinig niyo na po ba yan sa balita? Lugi ang negosyo sa'yo, Judas, no? Ganon kasi, alam niyo po, yung pera ngayon, yung 100 ngayon, after 10 years, baka 20 pesos na lang ang value niyan. Ganon yung nangyari dito kay Judas. Kapatid, anong pagkakakilala mo kay Lord? Ito ba yung panahon na maaring meron kang sakit karamdaman, yung mahal mo sa buhay? Alam mo ba, kilala mo ba si Lord bilang tapat na Diyos? O baka naman kapatid, nandito ka ngayon sa panahon ng kahirapan, meron kang kakapusan. Alam mo ba, kilala mo ba si Lord na nagpapala siya? O kapatid, baka may problema kayo sa pamilya, sa asawa, sa anak mo, kapatid. In spite of that, kilala mo ba na tapat at mabuti ang Diyos sa buhay mo? Gaya po ni Judas, mali ang pagkakakilala niya sa kanyang master. Napansin niyo po, kanina ang ganda nung sinabi ng master, Pedro at Juan, makibahagi kayo sa aking kagalakan. Papamahala ko pa sa inyo ang maraming bagay. Ito po ba yung sinasabi ni Judas na karakter ng master? Hindi. Mali ang pagkakakilala niya sa kanyang master. Kaya tinatanong ko po kayo mga kapatid, paano mo kakilala, higit nakakilala ang Diyos sa buhay mo? Sabi po dito, Master, natakot ako. Ayan, sabi niya, I was afraid. Alam niyo po ba, nakakahadlang ng pagpapala ng Diyos ang pagkatakot. Nahahadlangan ng takot ang gustong ibigay sa iyo ng Lord. Lord, sabi ni Pastor, sina-challenge kami magbigay. Pag binigay ko to, magugutom ako. Baka pumayat yarn. No? Lord, pag binigay ko to, hindi ako makakabayad ng Netflix. Favorite episode ko na next week, paano na si K-pop? Lord, nagcha-challenge si Pastor, hindi ako makapagbigay. No, marami po akong gastusin, marami akong na-add to cart nung 11-11. Kailangan ko i-ship out. Ma-out of passion ako. Kapatid, yung takot na meron sa atin, simple man, maliit man, hanggang sa malaking takot, ang Lord ang kayang pumawi niyan. Ang kailangan lang po natin, magtiwala sa Panginoon. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon, kapatid, hindi po yan base sa emosyon. Lord, feel kong sumunod ngayon sa inyo. Ang ganda nung share ni Pastor Felix nung Thursday. Feel kong sumunod ngayon, Lord. Pero Sunday, Lord, medyo busy ako may iba akong gagawin. Pikit ka muna, Lord. Lagi ko po sinasabi sa preaching yan. Obedience is not based on emotion, mga kapatid. Na-bless ako ngayon, praise the Lord, hallelujah ako ngayon. Every Sunday, hallelujah ako. Pero Monday to Saturday, hindi ako nagbabasa ng Bible ko. Obedience is based on the Word of God. Dapat po ang pagsunod natin ay base sa salita ng Panginoon at hindi sa ating emosyon. Amen? Balikan po kaya natin, ano kaya yung mararamdaman ng master nung narinig niya si Judas? Sabi po dito, you wicked and lazy servant. Masamang alipin. Bakit masama? Kapatid, may ipinagkatiwala ang master sa kanya. May ipinagkatiwala ang Diyos sa iyo. I say it again, may pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Tama po ba? Nasa sa atin po kung paano natin ito gagamitin. Sabi ng master, you wicked and lazy servant. Kunin yung isa kay Judas at ibigay kay Pedro. Sapagkat everyone who has more
will be given. Everyone who has more will be given. Kapatid, nagbubunga ka ba? Dadagdagan pa ni Lord yan. Kapatid, ginagamit ka ba niya? Dadagdagan pa ni Lord yan. Kapatid, nagiging faithful ka ba sa binigay ng Lord sa'yo? Dadagdagan pa ni Lord yan. Sabi dito, everyone who has, more will be given. Ang napagkatiwalaan ay tatanggap pa ng masigit. Excited po ba kayo sa gustong ibigay ng Diyos sa inyo? Kapatid, if you are a part of a ministry, meron po tayong ushering, welcoming, refresh, admin, worship team. Sobrang dami po, no? Kapatid, kung hindi ka pa involved, get involved now. Meron kang talentong binigay ang Lord sa'yo. Amen? Huwag po tayong laging nakaupo. Tumayo naman tayo. Amen? I would like to encourage everyone, mga kapatid. Alam nyo, believe po ako dun sa mga kasamahan ko sa leadership, ang sisipag, I must say. No? Nakita nyo po yung chat group namin, talagang very busy, even sa trustees, sa admin. Grabe yung dedication and passion na binibigay nila. Kapatid, may talent ka. Kung may talent lang po ako kumanta, araw-araw nyo makikita dito. May talento kang binigay ang Panginoon. Magpagamit ka! Alam nyo kapatid, walang nagtitiwala sa Panginoon na nabibigo. I say it from my personal experience. Walang nagtiwala sa Diyos ang nabigo. Amen? Ano pong sabi? Kunin kay Judas, ibigay kay Pedro. Kapatid, anong goal natin sa paglilingkod natin dito? Tanong ko po sa inyo. Hindi po ba pare-pareho tayo, no? Nawa pare-pareho po tayo. Yan yung goal natin. Whether mauna po yung pagbabalik ng Lord o mauna yung pag-uwi natin sa Lord. Pagharap mo sa Lord, lalagyan ka niya ng korona. At sasabihin niya sa'yo, Lailani, well done, good and faithful servant. Sasabihin niya sa'yo, Emil, well done, good and faithful servant. Sasabihin niya sa'yo, Bibian, I'm happy to see you. English Si Ate Bibian di ba? Well done, good and faithful servant. Kapatid, binigyan na tayo ng biyaya ng Panginoon. Binigyan niya na tayo ng iba't ibang gifts, talents. It's now your time para i-multiply ng Lord anumang nasa kamay mo. Nawa, everyday, gigising tayo. Ang ating nasa isip, Lord, I want to put a smile on your face today. Gusto kitang pasayahin, Lord. Sa lahat ng gagawin ko, mula pag-alis ko sa bahay, pagsakay ko sa jeep, mula pagpunta ko sa trabaho, pag-uwi ko sa bahay, hanggang sa aking pagtulog, gusto kong bigyan ng ngiti ang mukha mo. Hayaan po natin mga kapatid, siyasatin natin ang ating puso. Na lahat po ng binigay ng Diyos sa atin, ipagsusulit natin sa Kanya. Napakaganda ng larawang ito, kapatid. Pinuputungan ka ng korona ng Panginoon. Pinuputungan tayo ng korona ng Panginoon.
At hindi mangyayari yan, kapatid, kung itatago mo gaya ni Judas, gaya ng isang servant, yung talentong binigay ng Lord sa'yo. Gusto mo ng increase? Gusto mo ng multiplication, kapatid? Paggamit ka kay Lord, sumunod ka. Mararanasan mo ang pagpapala ng Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. As I end, mga kapatid, I would like to give a perfect example of someone who obey God. It is our Lord Jesus Christ. Yes, nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Para sa mga bago po, kapatid, nagpakababa ang Diyos. At sabi po dito, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Dahil dito, God is a God of principle. Siya'y lubusang itinias ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat. At ang pangalang yan ay si Jesucristo. There is no reason for us not to obey the Word of God. There is no reason for us to withhold the talents and the gifts na ibinigay ng Diyos sa atin. Kapatid, take one step and God will do the rest. Multiplication, simple lang kay Lord yan. Business ni Lord ang multiplication from the very start. But the question is, kapatid, kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso mo sa harap ng Diyos? Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Hura bahaya darasikarahanda. Haba pong tayo nakapikit, no? I would like to call the worship team. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, alalahanin mo ang mga mabubuting bagay na ginawa sa iyo ni Lord. You might have difficulties right now. May mga problema, may mga pagsubok, may mga silent battles, may mga takot. Gusto kang katagpuin ng Lord ngayon dahil gusto kanyang gamitin. Pura bahaya darasikarahanda shikara. Hallelujah. Maari po ba nating awitan ng Lord, Waymaker? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, let's declare this in the Spirit. This is our God. Hallelujah. Oh Lord, you are a great God. You are a way maker, a promise keeper. Hallelujah, a miracle working God. Hallelujah, this is our God, the living God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. We worship you, God. Hallelujah, we honor you. And we will declare this with faith, Lord, that you are here in this place, oh God. And you are doing a great thing, Lord, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah, you are the assurance of your promises, Panginoon, that you are the God who promised, Lord, at ikaw din ang gagawa nito, Panginoon, sa aming mga buhay, oh Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Oh, come on.
stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working, Lord. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I Don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Yes, Lord. I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, Promise keeper. light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness. My God Come on, is who you declare it. Come on, church. Waymaker, miracle worker. promise keeper. Light Hallelujah, Lord. Oh God, is who you are. this is who you are, Lord. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang Diyos. Ura bahana shikarahaya. Purihin mo kapatid ng Panginoon. Hallelujah. Give the best clap offering kay Lord. Hallelujah. 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 Oh, you deserve the glory, Lord. You deserve the honor. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, can you close your eyes and bow down your head? Kapatid, kumakatok ang Diyos sa puso mo ngayon. Kumakatok ang Diyos sa puso mo. Gusto kang katagpuin ng Diyos sa oras na to, mga kapatid. At gusto niyang sabihin sa iyo, anak, mahal na mahal na mahal kita. Come to me. Pagod ka na ba? Kailangan mo ko sa buhay mo. And if ikaw to, kapatid, habang nakapikit ang lahat, at gusto mong sabihin, Lord, gusto kong isuko sa iyo lahat, pwede po ba pakitaas ng iyong kamay? Praise God. Hallelujah. 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 Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang mga anak mo sa oras na ito. Kilala mo kami, Lord. Kilala mo ang bawat isa. At sa oras na to, Lord, sa mga taong nakataas ang kamay, katagpuin mo po sila. Katagpuin mo, Lord, anumang pangangailangan, Lord. Even kagalingan, Lord. Kalayaan, Panginoong kapayapaan. And even increase, multiplication sa buhay nila. Hayaan mo, Panginoon, o God, makita ng bawat isa, Lord, ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay.
Ora bahaya daras sikarahanda. Shikarabarahaya.